uri na pumasa na ngayon sa Senado. Ito yung Kabalikan sa Pagtuturo Act, kung saan mag-itataas po yung teaching allowance. Alam ko, tinaas na po to 5,000, pero itataas po ulit to 7,500 for year 2023 to 2024 at 10,000 for year 2024-2025. So, pumasa na ito sa Senado. At meron isang batas rin na pumasa na ngayon sa Senado. Ito yung Kabalikan sa Pagtuturo Act, kung saan mag-itataas po yung teaching allowance. Alam ko, tinaas na po to 5,000, pero itataas po ulit to 7,500 for year 2023 to 2024 at 10,000 for year 2024-2025. So, pumasa na ito sa Senado. Inaantay na lang po namin yung counterpart bill po namin sa Kongreso. Pag yan po ay pumasa, may implementa po yan. So, simple lang naman itong proposal na ito. Pero kahit simple, ito yung malakas ang palakpak na makukuha ko natin. At meron din kaming batas na natapos na po sa Senado. No? Third reading na rin ito. Inaantay na po namin yung... Actually, tapos na pala sa Kongreso. No, magbabaycam na po kami at pagtapos po ng bycam, transmit na po namin sa Malacanang ito. So ito yung Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotions Act. No? Ito po ang kauna-unahang batas na may kinalaman po sa mental health. Hindi lang po ng estudyante, kundi mental health ng teaching and non-teaching staff po natin sa ating mga eskwelahan. At ang dahilan po dito, alam niyo ba na meron pong almost 1,600 na mga bata. No, nakakalungkot man sabihin ito, masakit sa aking puso. 1,600 na mga bata na nagpakamatay sa ating public school sa loob po ng 5 taon. From 2017, yung kulay red, to ngayon, no? This school year, pag binilang niyo po yung mga kulay red, 1,600 po ang mga bata na reported na nagpakamatay. Nakakalungkot, no? At makikita natin yung panahon po ng pandemya, tumaas pa ito. I-reported po ng mga attempted suicide, tumaas during the pandemic. Kaya mental health, ito ay totoo, ito po ay nandito na sa ating mga eskwelahan, ito po ay nararamdaman ng ating mga kababayan, pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mental health at walang konkretong program pagdating sa mental health. At kailangan din natin damihan ang mental health practitioners sa ating mga eskwelahan. No? Kulang tayo ng registered guidance counselors. No? At isa sa mga itinutulak po nitong batas na ito, yung padamihan pang registered guidance counselors natin sa ating mga eskwelahan. Kung susundan na natin yung international benchmark na 1:500, ang kakailanganin natin 47,000 na mga registered guidance counselors sa atin. Pero sa ngayon, meron lang tayo 1,164 guidance counselor lang. So kulang pa tayo ng almost 45,000 guidance counselor kung susundan natin in 1:500. So, hindi ko nga alam mo kung makuha ng 45,000 guidance counselors. So, itong batas na ito ay nasa period of bicameral conference committee. Hopefully, matapos natin ito in a few weeks para matransmit na namin ito sa palasyo at mapirmahan na nila. Basic lang naman itong batas na ito. Ang layunin niya, magkaroon ng isang mental health advocacy at program sa bawat eskwelahan. Kukuha mo tayo ng mga guidance counselors at tataasan din natin yung sweldo ng ating mga guidance counselors. Ang mga guidance counselors natin, nag-master sila, nag-license sila, pero mababa yung kanilang sweldo. Pero alam ko, kulang pa rin ang bilang ng guidance counselor sa ating bansa. So, kahit ipunin natin lahat ng guidance counselor, guidance counselor sa ating bansa, siguro mga pinakamarami na 4,000 eh. No, kahit ipunin natin, hindi natin mapupuno yung 45,000 na pagkukulang sa atin. No, kaya sa isa sa mga
objectives nitong batas na ito ay taasan yung kanilang sweldo at mag-create ng isang plantilla position na ang tawag po ay mental health associate. Kung mental health associate ka, no, kahit na psychology graduate ka, guidance counselor graduate, hindi ka nag-masters, hindi ka nag-lisensya, pwede ka nang kunin sa mga eskwelahan natin para makatulong sa mga mental health issues ng mga bata, guro at mga teaching staff. Pero may isa pong mahalagang inilagay ko kami dito sa batas. Ito po yung scholarship program. May dalawang scholarship program mo dito. Sa mga teachers mo natin na gusto pong mag-guidance counselor, gagawa po ang check ng programa na pwede po siyang kumuha ng units para maging guidance counselor at pwede rin siyang gagawa rin ng programa para maging masteral degree holder na guidance counselor at eventually kunin yung kanilang licensure. Alam ko marami sa ating mga guro, no, on their own, kumuha ng mga units na para maging guidance counselor. Kaya meron tayong mga guro tsaka guidance counselor graduates or guidance and counseling graduate. Ngayon, gagawa ko tayo ng scholarship program para masuportahan natin yan dahil marami sa ating mga guro by practice natuto na maging guidance counselor. No, dahil nga walang guidance counselor, nag-aral sila ng sarili nila o iba, pumasok pa ng eskwela para maging guidance counselor. Ngayon, ipo-formalize na natin yan. No? Para matulungan sila na maging full-fledged guidance counselor, makuha pa kanilang master degree at makuha yung kanilang licensure examination. Dahil marami sa ating mga guro, naging passion na nila yan. So ito yung sinasabi ko kanina na mag-create tayo ng dalawang position. Isa, mental health associate. Ito po ay graduate siya ng psychology, guidance and counseling, or even social work. Pero hindi siya master degree holder, pwede na siyang maging guidance associate. At ang salary grade niya, 11. At pag ikaw ay guidance counselor na, full-fledged, ibig sabihin may master degree at licensure, may licensure ka na, itataas namin yung kanilang salary grade from 13 to salary grade 16. No? So dalawang level na ngayon ang mental health practitioner sa ating eskwelahan. May mental health associate at may mental health specialist. At ito, tingin ko pinaka-paborito ko ito ng mga teacher ho natin. So, final ho natin ulit yung Teacher Salary Increase Act po natin. At hindi ko ito final dahil kaharap ko kayo o nagpapalakas po ako sa guro. Final ho natin to dahil based sa research ho natin, isa ho tayo, dito ho lang sa Asia, sa Southeast Asia, isa tayo sa pinakamababa pagdating po sa salary level. Ang Singapore po, 51,000 yung kanyang equivalent, 51,000 yung kanilang salaries. Sa Malaysia, 44,000. Pagdating po sa atin, 27,000. So, malayo po ang salary mo natin pagdating po sa mga ibang karating bansa mo natin. So, para sa akin, para lang ilagay natin sa tamang level. Dito lang sa Southeast Asia, dapat po itaas natin ang salary ng ating mga teachers. At ang aming proposal, hindi ba siguro sangayon, baka iba hindi sangayon, pero binalansi ho kasi namin yung aming yung kaya lang ng gobyerno. No? So ang aming proposal for teacher 1, salary grade 11 to salary grade 13, for teacher 2, salary grade 12 to salary grade 14, at sa teacher 3, salary grade 13 to salary grade 15. Alam ko may mga proposal mas mataas pa. No? Pero sa akin, tinitingnan ko kasi kabuuan. Ibig ko sabihin, ano ba ang kaya ng gobyerno? Ano ba ang maapektuhan ibang trabaho dahil hindi lang naman po teacher at tinitingnan nun natin. Siyempre, mga nurses gusto rin itaas yung kanilang sahod. Yung mga engineers ho natin gusto rin po itaas yung mga sahod. So, tinignan namin, binabalansi ho natin lahat para pag nagtaas tayo ng sahod ng ating mga guro, taasan man yung sa iba, kaya ng gobyerno. Para lahat po happy. No? Everyone happy. Pero mga kasama, gusto ko rin po ipaalam mo sa inyo na meron din po akong isa ring bagay na
iniisip at dapat rin natin, no, pag-isipan. Pagdating po sa edukasyon, tinitignan po natin buong sistema. Dahil ang batang Pilipino, batang Pilipino na hindi naman natin tinitignan kung private or public. Lahat po itong mga bata ay magiging susunod po natin mga dito, mga susunod na leader, mga susunod pong mga magtatrabaho sa atin. Kaya tinitignan ko buong sistema. At ako rin, pinag-aaralan ko mabuti at sensitive mo rin po ako sa mga kalagayan ng ating mga guro sa private sector naman. Ito, naririnig nyo madalas to na marami sa mga private schools, pag nagtaas tayo ng sweldo, yung mga teacher ho nila, either lumilipat ho sa atin, sa public school, o yung ibang private school nagsasara dahil hindi na nila mabayaran. So, para sa akin, pinapag-aralan ko rin yung anglo na yan. No, at tinitignan ko na dapat pantay-pantay rin ang makinabang dito sa pagtaas ho natin ng teacher salary. Dahil hindi rin natin pwedeng maiwanan yung mga private school teachers natin. Dahil teachers rin sila. No? Nag-aral rin ho sila. No? Yung iba, kumuha mo ng let. Yung iba, lahat ho sila nagtuturo po sa mga bata na magiging susunod na henerasyon ho natin. So, importante rin na yung kapakanan ho nila ay marinig rin ho natin at sensitibo rin ho tayo sa kapakanan po ng mga guro sa private school. So, tinitingnan din ho natin ngayon yung buong sistema. No? Pero para sa akin, ang pinaka-basic dito, naiwanan na ho tayo pagdating sa sahod dito po sa Southeast Asia. Dapat lang po natin gawin pantay sa mga karating bansa po natin. At lastly, no, at ito napakalaking trabaho at utang ko ho to sa TDC at utang ko ho to kay Benjo. Ito po yung pagdating sa Magna Carta po for public school teachers. Ito ay malapit na ho namin i-file, no? Dito po sa darating pong mga ilang linggo siguro, no? I-file na ho namin. Humingi po ako ng paumanin, lalo na kay Benjo, tumagal ho to dahil alam nyo, yung Magna Carta, napaka-komplikadong dokumento. Ang daming laman, meron pong mga partial compliant, may full compliant, may compliant with conditions. Ang dami pong bagay na tinitingnan ho natin. Pero